nagustuhan ko po sa karakter ni Zia ay kahit nagsusungit at ayaw niya sa mahirap, ay natutunan niya rin po paano ma-appreciate ang kabutihan ng tao. Ang masasabi ko po sa karakter ko po ay siya po ay mabuting kaibigan at mapagmahal sa sa magulang. Si Zack po yung klase ng tao na kaya pong ipaglaban yung mga kaibigan niya po. Dahil po siya ay mabuti kaibigan. Ang masasabi ko po sa karakter ko sa Season 4 is sana mas lalo pa siyang bumait at maging mabuting ate para kay Angel. At sana wag nang bumalik yung dati niyang ugali na maldita. Si Bianca po kasi kaya nakasali po siya sa Kahit Bata Pa Ko Season 4. Nung episode 18 na lang po, nabisi po kasi ako nung bakasyon. At sana sa Season 5 is makasali po ako ulit. Ang masasabi ko sa karakter ko ay mas lalo pang galingan ang pag-acting. At sana bumait na lalo din siya. Si Alice po yung kaibigan na handa kang ipaglaban at tulungan sa anumang bagay. Masasabi ko sa karakter ko ay bilib ako sa karakter ko kahit ilang scene lang ako, kahit nagmamakaawa na ako kay Direk, nasasali pa rin ako. Ayun, bilib ako sa kanya at alam kong marami kayong natutunan sa kanya, kaya napaka-amazing yan. Na-challenge po ako sa episode 2 dahil bago pa lang po ako sa pag-acting at mahaba na po ang lines ko po sa pag-explain ng game rules. Ang pinaka na-challenge pong episode ko po ay nung pong bago po akong tuli. 1 week po after po ako magpatuli, dun lang po ako nakapagsimula po ulit sa pagbablog. Pero tinutulungan din po naman ako ng mga cast pag pong may kinukuha po ako. Kung wari po yung pong cellphone ko, kaya po yung tumbler ko. Kasi po bawal po ako kumilos at bawal po ako maglakad-lakad. Nakaupo lang po kasi ako dun sa mga scenes ko po. Ang episode na pinaka na-challenge ako is episode 19 and 20 kasi po yung location namin sa Subic is maraming tao at syempre kailangan kami na yung mag-adjust kaya paulit-ulit po kaming nagtitake ng scene. Ang episode po na na-challenge ako ay episode 15 po. Dahil nahirapan po ako doon kasi ayun, pati doon po yung nag-report din po ako, nahirapan din po ako. Kasi madami po sasabihin, pero nakayanan ko naman po. Pinaka na-challenge ako sa episode is yung nakasama ako. Lalo na yung report ko is English. Yun, medyo bulol kasi ako magsalita, kaya medyo nahirapan ako pag-English. Bubulol kasi ako sa bawat na sinasabi ko. Yan, ayun yung mga challenging sa akin. Kaya nga, nire-request ko kay Direk na Tagalog na lang. Kaso ayaw niya talaga. Ganyan yung galing ni Direk namin talaga. Ang mamimiss ko pong banding sa cast ay yung pagtatawanan namin, magjo-joke-joke po kami, at kakulitan po namin. At syempre po yung paggala po namin. Sana po hindi po yun maputol. Ang mamimiss ko pong banding ng cast is nung pong lumilibot po kami, tsaka po yung mga kumakain po kami sa labas, at pag pong naglalaro po kami ng mga cellphone, kaya Roblox, ganun po. Ang pinaka-mamimiss ko pong banding sa cast is yung tawanan, kulitan, at pag pong gumagala kami kasi lahat po kami nag-e-enjoy at masaya. Ang mamiss ko pong banding sa cast ay siguro yung tawanan, kulitan, tas po yung naglilibre si Ate Chen sa Arbor po. Namimiss ko po yan. Sana meron pa po season 5 para po maulit yung banding namin. Ang mamimiss kong banding sa cast is yung pag umaalis kami. Lalo na pag sasakyan, nagja-jamming kami. Alam niyo yung jamming, guys? Yun yung kumakanta kami. Alam niyo naman yun. Tapos, yun, nagja-jamming kami, kumakanta kami, yung mga alam nila, nakanta, mga Gen Z. Minsan, di kami nakakasabay, kahit Gen Z ako. Yun. Ayun yung mga mamimiss kong banding. Si
Siguro po yung kailangan po namin patawanin sila Angel at iba pang mga cast para pumayag sila mag-sleepover kami. At yung naglaro po kaming Who's the Spy, then nahulaan po nila na ako po yung spy, then ni-dare po nila ako na mag-act as monkey. Ayun po yung hindi ko po makakalimutan sa season 4. Ang scene po na hindi ko po makakalimutan sa season 4 is nung nakaano po si Angel. Ano po kasi po siya, di po siya nakikita pag po kami po yung nagsasalita. Tapos po, tawang-tawa po kami sa kanya kasi po nagpapatawa po siya. Yung scene na po yon ay nung siya po ay nasa hospital na nakahiga. Ang episode po na hindi ko makakalimutan is sa season 4 po kasi, konting episode lang po yung nasalihan ko. Siguro po, yung nakilala ko po yung mga bagong cast na si Dahlia at Zia. Ano po sila? Friendly, mabait, at saka magaganda, syempre. Yung scene na hindi ko makakalimutan sa season 4, yung first time ko mag-shoot. Anong episode yun? Yung first time ko mag-shoot. Yung first time ko mag-shoot, no? Tapos galing ako sa school. Tapos, haggard yung face ko. Alam ko na ano yun sa behind the scene eh. Ayun. Ayun. Ay, hindi ko makakalimutan. Wala akong makeup. Wala akong lipstick. Wala akong makeup. Nasura ko dun, guys. Pag wala pong taping, ang ginagawa ko po ay minsan po nagsiselfon o kaya po nanonood ng Netflix. Minsan rin po gumagawa rin po akong mga house chores. Pag wala pong taping yung ginagawa ko po ay minsan po natutulog po pero po madalas po nagsiselfon po ako. O kaya po pupunta po ako sa mga kaibigan ko para po maglibot po kami. Ang ginagawa ko po pag walang taping is nagti-TikTok, tapos gumagala po at saka tumutulong sa gawaing bahay. Pag wala pong taping, siguro po ang ginagawa ko ay nagsiselfon at ginagawa yung utos ng mama ko. Kumakain at natutulog lang po at nag-i-school din po ako. Pag walang taping, yung ginagawa ko is nag-aaral ako. Lalo na nung nagte-taping kami nun, may pasok ako ng taas bakasyon nila. So, kaya konti lang din yung mga scene ko kasi nga may pasok ako. Kung ano lang yung mga free time ko, ayun lang yung binibigay sa akin ni direct na scene. Dahil pagod din, lalo na nag-duty din ako sa hospital, gumigising ako ng madaling araw para pumunta sa hospital. Tapos, uuwi ako dito ng mga gabi na, ganun, kasi malayo yung hospital dito sa bahay namin. Yan. Kaya, konti lang binibigay sa akin na scene. Kaya konti lang sahod ko. Siguro po yung pagiging supportive po sa best friend at magiging masayahin po. And independent rin po. Ang ugali po ni Zach na meron po ako is mapagkaibigan po siya at mapagmahal sa magulang. Mabait po siyang tao at masunurin din po. Ang ugali po sa karakter ko na meron ako is mapagmahal na ate, tas mabait at saka po masiyahin. Ang ugali po na Elise in real life na meron ako ay mabait po, masunurin at masipag. Masipag po mag-aral. True friend po, hindi po ako backstabber, di po fake friend. Ang ugali ni Teacher P na meron ako in real life is yung patient. Malaki yung pasensya niya sa mga bata. Kasi mahilig si Teacher P sa bata, in real life, mahilig din ako sa bata. Yung ganun. Ang masasabi ko po kay Tita Shirley sa pagiging direct niya is mabait po siya sa amin at hindi po siya masyadong strict. Minsan po naiisip ko na po na siya na po yung pangalawang magulang ko po. Ang masasabi ko po kay Ate Shirley sa pagiging director niya po ay sobrang bait po niya. Pero po minsan po nagiging strict po siya para po agad din po kami makapagpahinga at para din po matapos niya po yung episode. Mabait din po si Ate Cherry, sobra, kasi po palagi po kaming inaano po ng lahat ng cast pa para
tinutulungan niya po kami, inaano niya po kami. Marami pong ginawa po sa amin si Ate Shirley na mabait. Dahil po kay Ate Shirley po, na bibili ko na po yung gusto ko pong bilhin at saka iba pa po. Ang masasabi ko po kay Ate Shirley sa pagiging director niya is mabait po siya, tapos po hindi niya po kami pinapahirapan mag-memorize ng script kasi po madadali lang po yung ginagawa niya at saka maganda po yung kwento na ginawa niya ngayong season 4. At syempre po, maasikaso po siya. Hindi niya po kami pinapabayaang magutom. At saka po, pag kumakain kami is naka-ready na po kaagad yung mga pagkain. Ang masasabi ko po kay Ate Shirley sa pagiging direct niya ay mabait po siyang maging direct. Try niyo po. Mabait po siya, mapaglibre, at hindi man po siya nagagalit kahit nagkakamali po kami. Ginagawa po niya lahat ng gusto namin. Maganda po yung ginagawa niyang script. Ang masasabi ko kay Ate Shirley sa pagiging director niya is yung pagiging mapasensya niya din sa amin. Saka maintindihin siya, guys. Kung ano lang yung pwede ka, doon lang siya gagawa na paraan para mapasok ka niya sa scene na yun. So, ganun din si Ate Shirley. Tapos, ang galing-galing niyang gumawa ng script. Tapos, marami siyang ginagawang script na pinapabasa niya sa amin. Una, syempre, kapatid niya kami. Kahit na stop ako dito, kapatid niya pa rin ako in real life, diba? Yung pinapabasa niya sa amin marami, pero minsan kasi hindi niya na natutuloy kasi kumbaga, nagpa-focus siya dun sa mas gamay niya. Yun. Pero, good siya. Ang masasabi ko po sa editor po namin is magaling po siya mag-edit. Siya na rin po yung inaayos yung buhok po namin and siya na rin po yung cameraman namin. Ang masasabi ko po sa videographer at editor po namin ay sobrang galing niya po mag-edit nung pong may scene na may kambal si Bianca. Doon po ako namangha sa editing skills niya po. Tsaka po, hindi niya po ako katulad pag po nagbibideo po ako is maggalaw po yung kamay ko. Yung pong mga reports po or yung mga lesson po namin ay green screen lang po yun. Ang ganda nga po kasi po hindi man po na po yung dun sa green screen po, tsaka hindi man po siya yung para pong nawawala po yung green screen dahil po nahaharangan. Ang masasabi ko po sa editor namin is magaling po siyang mag-edit at saka na-amaze po ako nung nagkakakambal po ako. Ang masasabi ko po sa editor namin ay magaling mag-edit, mabilis mag-edit, at saka isa po sa lahat ay magandang mag-edit po. Panoorin nyo na lang po. Siya po yung nag-aayos ng hair namin. Siya po yung nagkukulot, nag-blower, nagpa-plancha po, at nagme-makeup din po siya. Ay, Ang masasabi ko sa editor namin ay napakagaling niya. Magaling siyang mag-edit, magaling siyang mag-video, magaling siya sa lahat. Pati yung pag-green screen namin, lalo na ako, lagi ako gumagamit ng green screen kay Teacher P. Minsan kasi, syempre, dahil nga magsasabi ka ng mga sasabihin mo, hindi ko na kailangan na i-memorize. Siya na bahalang mag-cut. Magsasabi siya, sasabihin ko, tapos siya na bahala. Yan, magaling siya at magaling siya. Marami siyang talentado siya. Marami siyang kayang gawin na hindi namin kayang gawin. Sa mga cast ng Kahit Bata Pa Ako Season 4, ay sana hindi maputol yung friendship na nagawa po natin. And sana rin na magkasama-sama ulit tayo sa Season 5. Mag-ingat rin kayo palagi at mag-aral ng mabuti. Ang message ko po sa buong cast ay magpakabait po at good luck po sa studies po namin at maging masunurin at magalang po sa pamilya o kaya sa magulang, yun lang po. Ang masasabi ko po sa buong cast is sana mas lalo pa po silang gumaling mag-acting at saka wag po silang masyadong magpapastress sa pag-aaral. Tsaka wag po nilang papabayaan yung sarili nila.
Ang masasabi ko po sa buong cast ay mag-aral kayo ng mabuti, mag-iingat kayo at lalo pong galingan nyo sa pag-acting para po lalong mas maganda ang Kahit Bata Pa Ako Season 5. Mag-iingat kayo at mamimiss ko kayo. Ang message ko sa buong cast ay pagbutihan nyo lang ginagawa nyo. Then, magagaling kayong lahat. Mababait kayong lahat. Tapos, masipag kayo lahat. Lahat na, nasa inyo na. Sa inyo na. Sige, wag na sa akin. Hindi, joke. Malay nyo, balang araw naman, hindi lang isang camera o hindi lang iilang na tao yung mga nakapalibot sa inyo. Malay nyo, balang araw is marami pa magmamahal sa inyo. And I thank you. Sa mga viewers ay salamat po sa pagsusuporta po ng Kahit Bata Pa Ako Season 4. At lalo na po sa mga bagong cast. Mag-iingat po kayo palagi. Message ko po sa mga viewers, salamat po sa panonood po sa mga vlog namin. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami ngayon dito sa YouTube. Thank you po. Sana po patuloy po yung pagsuporta nyo po sa amin. Ang masasabi ko po sa mga viewers is, dahil po sa inyo, nakagawa kami ng Season 4 at i-expect nyo na din po na makakagawa pa kami ng Season 5. Abangan nyo po yon. At maraming salamat po sa pagsuporta sa amin. Sana ipagpatuloy nyo po yon. Ang message ko po sa mga viewers ay thank you po sa pagsuporta ng Kahit Bata Pa Ako Season 4. Kaya po pag gumawa kami ng Season 5, sana lalo nyo pa po supportahin at mag-ingat kayo. Message ko naman sa mga viewers is maraming salamat sa pagsusuporta nyo. Kahit isang tao lang nagpa-picture sa amin. Nagulat ako. Nagulat ako nung biglang hinanap si Teacher P. Siyempre, nakakatuwa lang na may natututunan pala siya kay Teacher P. So yun, maraming salamat. Sana wag kayong tumigil sa pagsuporta kay Ate Shirley at sa amin. Sana wag kayong magsasawang sumuporta. Yun. Maraming salamat. Bye!